Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 14. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs. Dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat po yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. And maraming salamat po sa mga nagdasal po para sa mama ko. She's feeling better na. Thank you. God is good. So, Aries, paunang mensahe ninyo for today. We have the energy of the fly, a period of ill health, depression. Ayan. So, Aries, maaaring iba sa inyo, may nakakaranas ngayon or nakakaramdam ng sobrang sadness, no? For some reason, medyo low vibe kayo ngayon, ano, Aries. Kaya, mag-ingat kayo ha, ano, Aries, mag-ano na lang kayo, itry nyo po na, i-transmute ninyo yung mga negative feelings and emotions ninyo, no, into positive ones para, mabawasan ang stress. At mas maganda, 'di ba, kung talagang mawawala ang stress. Kaya para hindi na kayo masyadong malungkot, hindi kayo magkaroon ng anxiety, yung mga ganun, kasi isipin niyo po yung ano ninyo, yung health ninyo, no, yung in general, no, yung buo ninyong overall well-being. Kasi siyempre pag stress out tayo, daming epekto niyan sa katawan, no, sa physical body. Nakakapag-cause yan ng kung ano-ano pang kondisyon sa katawan na hindi natin gusto. Kaya subukan natin na labanan natin yung kalungkutan. Instead na mag-dwell on tayo doon mismo sa problema itself, let's try to focus our attention, no, doon sa kung anong magagawa natin para ma-solve natin ang problema. Okay? So, tignan natin ano pa. We have hammock, taking a vacation physically or mentally. Ayan. So, this maybe is what you need, no? Maaring isa to sa mga factors na kailangan ninyong i-consider, no, magbakasyon kayo. Not necessarily din naman na talagang literal na bakasyon, 'di ba? Naaalis kayo, you're going somewhere. Maaari din naman na magpahinga lang muna ang inyong katawan, magpahinga ang inyong isipan, 'di ba? It could be taking a vacation mentally. So, pahinga muna sa pag-iisip ng problema at mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, because alalahanin ninyo na kahit anuman, 'di ba, ang problema pinagdadaanan natin, ay nakukuhanan natin yan ng solusyon, nahahanapan natin ng solusyon yan. Kaya focus na lang tayo doon sa problem solving rather than dwelling on the problem itself, no, para mabawasan natin ang stress. Okay, for others of you, maybe you are also planning talaga to have a vacation, no? Yung aalis talaga kayo, pupunta kayo sa ibang lugar, yung mga ganon. So, mag-ingat na lang po. We have dark man, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. Ayan. So, this could be anyone in your life, no? Maaring anak nyo yan, kapatid, asawa, maaring ganon, no? Katrabaho. We have the energy of the wheel, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Maaring yung indecisiveness na to, yung nakakapag-stress sa inyo. Maaring ito yung nagdadala ng stress sa inyo. Kasi hindi malinaw siguro sa isip ninyo kung anong klaseng path or anong klaseng desisyon ang gagawin ninyo, no? Maybe you can't decide which path
are you going to take, which options you're going to pick, no? Kasi maaring may mga choices kayong pinagpipilian dito sa sa solusyon na iniisip ninyo or sa choices na meron kayo. Kaya ayun, masyadong naguguluhan ang isip ninyo. Maaring that is one thing na nagpapa-stress sa iba sa inyo, Aries. So dasal-dasal, no? We have the energy of the cracked cup, dissatisfaction with life. Ayan, see? Siguro, Aries, marami kayong expectations, no? Maaring napakataas din ang expectations ng iba sa inyo. Kaya, maaring hindi na-meet yung mga ganon. Kaya, you are feeling dissatisfied sa buhay, no? Kasi maaring hindi nangyari kung anong ine-expect ninyo, no? Hindi na-meet yung inyong expectations about something. Kaya, masyado kayong depressed siguro ang iba, no? Yung gano'n, may depression, nadidepress ang iba sa inyo. But you know what? Sometimes, yung failure o kaya yung hindi pag-unfold ng mga bagay the way you want it, you know, sometimes that is one way of God's protection sa atin, no? Isipin na lang natin na minsan ganun talaga because kung talagang para sa iyo yan at that time, no, talagang mapapasayo yan. But maybe it's not the best, no, for you. Maaring it's not for your highest good. Maari din na it's not meant for you. Kaya there are different reasons, diba, na maaring kaya hindi nangyayari ang mga gusto ninyong mangyari. It's because of that, diba? Kaya wag na lang tayong mag-dwell on kung ano yung hindi nangyari, kung ano yung ini-expect ninyo na hindi natupad, yung mga ganun, because you can always do better pa. Kasi maaari din na hindi yun nag-unfold kung ano man yung ina-expect ninyo. It's because maybe you still need some more effort. Maaring ganon, diba? Kaya instead na mamroblema kayo, imbis na malungkot kayo, just na lang, focus on what you can do to improve yourself, to improve your performance, or kung ano-ano pa ang sa tingin ninyo na kulang, no? Or mga missing piece, di ba? Kung bakit hindi pa nangyayari ang mga gusto ninyong mangyari. Okay? So, let's see what else. We have energy of the gong. An exciting event is about to happen. Yan. So, kapantay niya si Darkman. So, maybe, kung ano man ang exciting event na to, maybe this Darkman is linked to it. No? So, what else for Aries? We have energy of the vine. Seek out information that will help you. Ayan. So, maybe, doon sa mga decision making, kasi meron tayong indecisiveness. Maaring dito sa indecision na to, ang makakatulong sa iyo dyan is research. Do more research. Magtanong-tanong ka pa. Maghingi ka pa ng additional information. Maaring yun ang kailangan mo pa, no? Na makakatulong sa iyo magkaroon ka ng clarity, magkaroon ka ng direction kung alin ang choice or path na tatahakin mo dito, no? Maaring ganun ang sitwasyon ng iba. Maari din naman na this is also what you need, no? Para next time, no, doon sa mga endeavor na gusto mong gawin na trinay mo nang gawin in the past pero hindi nag-succeed or maaaring hindi nag-unfold the way you want it, no? Maaaring kailangan mo pa ng marami pang impormasyon about that na mas makakapag-improve, no, ng kung ano ang kailangan mong gawin, no? So, yan. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have the energy of the tiger, doing something risky or taking a chance. Ayan. So, dito sa indecisiveness, I feel like, kakalink pa rin nitong indecisiveness. Maaring, you may need dito to take a chance, no? Maaring kahit hindi mo alam kung anong magiging sistema, anong magiging kalakaran sa journey na yan, kung ano man ang endeavor na iniisip ninyo, maaring kailangan mo lang talaga din na mag-take risk, no? Even if hindi kumpleto or hindi talaga malinaw sa inyo, sometimes, you may just need to close your eyes and just take risk.
Diba? Take the leap of faith. Pero Aries, you know, in cases like that then, no, kung meron kang pag-aalinlangan sa inyong kalooban, the best thing that you can do there is listen to your inner guidance. Listen to your intuition. Kasi yung Panginoon, yung angels, yung iyong spirit guides, the rest of your spirit team, lagi nagbibigay sa atin yan ng gabay through our intuition. Kaya lagi nyo lang pakinggan kung anong binubulong ng iyong intuition, yung inyong gut instinct, no? Dahil makakaramdam ka if something is off, mararamdaman mo yan. You will be feeling uncomfortable, you will be feeling anxious, yung mga ganon. But if the things na iniisip ninyo is the right thing for you to do, malalaman mo din yan, no? Mararamdaman mo din yan na you will be feeling excited, everything is falling into its right place, yung mga ganon. So those are the signs, okay? So tingnan natin anong final message ni Aries. Uy, tumalon si Bagwa at meron tayong tortoise. So tortoise, ano to? Yung parang slowly but surely yung galaw ninyo. But definitely, kahit mabagal ang inyong galawan, mabagal ang proseso, you are getting ahead. Patungo ka, papunta ka sa gusto mong papuntahan, no? So we have the Bagwa. So the Bagwa is also about good luck, no? So may swerte, no? May swerte na nasa inyong horizon. Kaya wag kayong mag-alala. Kapit lang kayo sa pagdadasal, sa Panginoon, you know? Kasi it feels like kung ano man ang pinaplano ninyo ngayon, maybe that is linked to kaperahan, no? Maaring that is financial opportunity, no? Na maaring pinagpipilian ninyo. Maaring ganon. Maaring career path ang pinagpipilian ninyo. But whatever the case may be, you know, yung mga pinag-iisipan ninyo ngayon na plano, endeavor na gagawin, that feels like there is going to be abundance and prosperity, no, coming in kapag sinimulan na ninyo yan. So, you may need to take risk talaga sa mga ganyang bagay kasi maybe first time ninyong gagawin yan. First time ninyong papasok sa investment. Siguro, first time ninyong gagawin ang ganyang negosyo, yung mga ganon, or bagong career. So, maybe along those lines ang kailangan ninyong pag-isipan dito, no? So, good luck to that, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy. Welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 14. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. At maaari din ninyong isulat yan po sa comment section sa baba ng video. Thank you. Maraming salamat din po sa mga nagdasal para sa pagaling ng mama ko. Maraming salamat. She's feeling better right now. Thanks God. God is good. So, Leo, pauna mensahe ninyo ay the energy of the dolphin. Financial gain. Ayan. So, may parating na pera dito. Usually, coming from something you did in the past. So, maaring mga investment ito, no? Maaring return of investment yan. Kita sa negosyo, yung mga ganon. Or maybe, komisyon, bonuses, maaring ganon ang ganap, no? But definitely, may karagdagang kaperahan. We have the energy of the scales. Keep your life in balance. Ayan. Ibalik ninyo daw ang balance, no? I-keep ninyo, i-maintain ninyo ang balance sa buhay ninyo so that lahat mabibigyan ninyo ng panahon, ng atensyon, ng oras, ang bawat area ng buhay ninyo. Okay? So we also have energy of the funnel.
period of frustration, lessons to be learned. Ayan. So, this is also a period of frustration. May mga mararamdaman kayong mga, ano yan, mapuprostrate kayo sa mga ginagawa ninyo, or maaring sa mga taong katransaction ninyo, or sa mga kapamilya ninyo, whatever the case may be. Talagang parang matitest din dito ang disiplina, no? Ang disiplina ninyo dito. There are going to be lessons, no, na matututunan kayo dyan sa mga ganap na yan. Kaya, as much as possible, kalma na lang, no? Wag na lang tayo magsalita, no? Kasi minsan pag galit tayo, pag napufrustrate tayo, may mga dissatisfaction tayo, nakakapagsalita tayo ng nakakasakit ng damdamin ng iba, 'di ba? So iwasan natin 'yan. We have the month of August. Ayan, Leo, maybe you're planning something about endeavor, trabaho, investments, pangkaperahan siguro, no? Marami kayo sigurong plans na gusto ninyong isakatuparan around this month, no? August. At maaring ang iba dyan ay parang siguro malabong mangyari. Kaya kayo siguro may frustration, no? What else? We have energy of the crown, honor, and respect will come to you. Ayan. So, parang nakikita ko dito, you know, parang yung ginagawa ninyo sa trabaho, parang mararecognize na din finally, no? And you will get the honor and you will earn the respect that you deserve, no? Sa trabaho. Yan na, hinapipick up. We have the energy of the target, a goal-oriented person, no? So, maaring you are dealing with this kind of person, a goal-oriented person, or maari din, Leo, na this is you. Sinasabi sa inyo ng spirit dito na nire-remind kayo na, Leo, remember that you are a goal-oriented person. Kaya huwag kang padadala sa frustration, huwag kang padadala sa mga tiny situations wherein talagang matitest ka kung hanggang saan ang iyong pasensya, kung hanggang saan ang iyong tatag, diba, ng kalooban, yung mga ganon. We have the energy of happiness, beautiful. We have dolphin also, you know, represents happiness, joy, delight. Then, kaya it feels like to me na yung kung ano man ang financial gain na to, talagang you will be surrounded with happiness. It will really, bring forth happiness sa buhay ninyo this month, no? Kasi kasama pa siya sa August. Kaya, kakabit siya ng August card. So, feels like you will be happy all month long, diba? So, that's beautiful. We have energy of the barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or gold. So, maaaring yung mindset lang to no? Mindset lang. Kung yun talagang iniisip ninyo, of course, yun ang mararamdaman ninyo. Kaya, Leo, always remember that our thoughts and feelings are very powerful. Kung ano yung iniisip natin, yun ang nararamdaman natin. At kung ano nararamdaman natin, that is what is translating into our 3D reality. Yun ang nangyayari. Yun ang nagmamanifest, no? Sa 3D reality natin. Kaya, sikapin natin na baguhin natin ang mindset natin. Instead of lack mindset, i-turn ninyo yan, ibaling ninyo yan sa positive, abundant, and prosperous mindset para yun ang mangyari sa buhay ninyo. Yun ang ma-welcome ninyo, no? Hindi yung more situations na mararamdaman ninyo na mas maraming kulang sa buhay ninyo, like love, money, or goals, no? So, yun, maaaring ito, yung pakiramdam ninyo na to, no, is what is giving you frustration then. Kaya mas lalong dumadami yung negative vibe ninyo, yung negative feelings and emotions ninyo dan, no? So, palitan natin yan ng happiness, mag-positive mindset tayo, prosperous and abundant mindset, okay? We also have energy of the gavel, involvement with the law. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo is, maaring lawyer kayo, maaring you work in the court, maari din na law enforcement agency ang inyong pinagtatrabahuan, or maaaring you are dealing with lawyers, maybe you are dealing with law enforcement
offices around this time. So, maaari din ganun. So, final message ninyo is peace. This is such a beautiful message for you. Final message ninyo. Kasi, ibig sabihin na sa mga problema pinagdadaanan ninyo, may mga dissatisfaction kayo, frustration kayo nararamdaman, may mga feeling lack kayo na nararamdaman. You are going to transmute that for sure in a positive feelings and emotions, no? And thoughts. Kaya naman, matatagpuan nyo na ang element of peace sa buhay ninyo. Magkakaroon kayo ng peace of mind, magagaan, no? Ang iyong pag-aramdam, ang iyong mga pag-iisip, at saka yung ano ninyo, yung mga problema, or kung ano man naman yung pinagdadaanan hindi masyadong maganda, feels like makakahanap na kayo ng solusyon sa dyan, no? Kaya naman magkakaroon na kayo ng peace. You will be feeling the serenity sa buhay ninyo. So, good luck to that, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 14. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Nagtatakbuhan ang mga cards ninyo po, Sagittarius. Kaya sandali lang, kukunin ko. Ayan. So, paalala lang po Sag, na general reading ito kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, Venus sign dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo po sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. Thank you. And Sag, you know what? Maraming salamat din po Sagittarius sa lahat ng nagdasal po para sa mama ko, okay? She's feeling better right now. So maraming salamat po sa inyong dasal. God is good. She's healing na. So, pauna mensahe ni Sagittarius, we have the energy or the marriage, no? Marriage card. So, ang iba sa inyo dito Sagittarius, maaring ikakasal, magpapakasal, maaring discussing about wedding details. So, maaring may mga ganon ang ganap. What else? We have dog far away, a distant friend is thinking of you. Maaring isa ito sa mga abay ninyo sa kasal, ano? Yung kaibigan ninyo na iniisip kayo, naaalala kayo, yung mga ganon. So, maaring you are discussing your details, wedding details with this friend na nasa malayong lugar. Maaring ganon, no? So, what else? Maari din ang na-pick up ko dito. Maaring yung kasalang magaganap dito is maaring sa ibang lugar. No? Maring ganon. So, we have the energy of the stork, news of a birth, or a new business opportunity. Ayan. So, Sag, you know what? Maaari din, no? Na ang iba sa inyo mayroong ma-receive na balita na meron ng manganganak. So, maaring yung kaibigan ninyo itong nasa malayong lugar, you know, maaring siya yung manganganak. No? Or maaaring girlfriend niya, or maaaring asawa niya, yung mga gano'n. Yung connected dito sa friend ninyo na nasa malayong lugar, maaari din siya yung manganganak, no? Or mag-welcome ng bagong baby sa pamilya nila. Maaari din gano'n. Or maybe you are, you know, maybe you are receiving a news, no, regarding a new business opportunity. So that is really beautiful. Either way. Ooh, carrot, opportunity or windfall. Ayan. So, beautiful opportunity. Definitely, ano to, financial opportunity to, Sag. So, maaari talagang business opportunity to or maaaring opportunity to for business partnership kasi meron tayong marriage card. So, maaring yung marriage na to is not literal na pag-aasawa talaga ng dalawang tao, but maybe this is
business partnership, no? Maaring ganon din ang sitwasyon dyan. So, maybe that is the opportunity coming in sa buhay ninyo, or maybe also this is a windfall of money, no? May mga biglang financial blessing na dadating, no? Yung windfall na yan, hindi ninyo yan pinaghirapang pera, no? Hindi ninyo yan pinagtrabahuan, but definitely that is a gift from the divine, no? Maaring lottery winning yan, maaring ganon. So, hamak, ayan. Taking a vacation, physically or mentally, ayan. So, Sag, ang iba sa inyo, maaring is taking a vacation, no? Physically, literal na bakasyon, yung pupunta kayo sa ibang lugar. Maaring, yung distant friend ninyo na to, is maaring siya yung pupuntahan ninyo. Maaring magkakasama kayo sa isang bakasyon. Maaring nagdi-discuss kayo na magsabay kayo sa bakasyon ninyo kung saan man kayo papunta. Maaring ganun din. Or, this is vacation mentally din. For some of you. Maaring stressed out na ang iba sa inyo dito, planning your wedding. Kaya, pahinga muna. No? Take a break. At mag-isip-isip muna kayo ng pagme-meditate ninyo, para makaluwag-luwag yung isipan ninyo at ang inyong mga nararamdaman. Okay? So, what else? We have the energy or the month of February. Maaaring yung kasalang pinaplano ninyo ngayon. No, for some of you, Sag, is happening sometime in February, the love month, no? So, maaaring ganun din ang ganap. Or, maybe yung February na to is the vacation, no? Yung vacation na to, physical na vacation, is going to happen sometime in February. We have the energy of the chain of events that will affect your life. Ayan, so ang dami, no? Maaaring magsisimula ito sa marriage, pagpapakasal, maaaring sunod-sunod na yan. Merong pag-aanak, welcoming a new baby, starting a family of your own, pagbubukas ng negosyo, it could be that as well, no? Maraming ganap, maraming sunod-sunod na pangyayari sa buhay ninyo ang magbabago sa inyong sitwasyon. Rat, someone working against you behind your back. Ayan. Sa ganda ng takbo ng sitwasyon ninyo dito, sa ganda ng kwento ng mga cards na to, merong isang kontrabida, no? Someone working against you behind your back. Isang naiinggit sa'yo to, no? Isang naiinggit sa'yo. It could be anyone, maaring katrabaho, kaibigan, kapamilya, diba? Kasi hindi rin maiiwasan. Kung ikaw ay merong mga magagandang nangyayari sa buhay ninyo, hindi naiiwasan na merong mga taong maiinggit, merong mga taong hindi matutuwa, no? Kung masyadong maganda nangyayari sa buhay ninyo. And maybe this person is that person, no? Hindi siya natutuwa na ikaw ay mag-aasawa na. Hindi siya natutuwa na mayroong business opportunity ka. You're welcoming a new baby. You're receiving various opportunities, financial opportunities. You're receiving windfall, no? May mga taong hindi natutuwa sa ganyang sitwasyon mo. Kaya, ayan, so maaaring yung taong yan ipinagchichismis ka, or maaaring gumagawa yan ng fake news about you. Yung mga ganun ba? But don't worry, Sag, no? As long as wala ka namang ginagawang masama, wala kang inaapakang tao, you will be okay. You will be in good hands. Kaya gawin mo lang kung ano yung ginagawa mo. Continue on with what you're doing as long as it's for your own good and for the benefit of everyone na nasa paligid ninyo. As long as nasa tama ka, nasa rason ka, huwag kang mag-alala, no? Walang hindi makaka-apekto sa'yo yan, no? Huwag mo lang isipin yan, huwag mong pansinin, deadma ka na lang. Because sometimes, the best reaction is no reaction, diba? At ang the best, revenge sa mga tao is success, diba? Kaya, pagbutihin mo lang ang inyong ginagawa. And isa pa, tandaan nyo na lang na wala namang masamang balak ang nagtatagumpay. Okay? So, we have the energy. Oh, we have the crown. Wow. You know what? Ano to? Power, authority, confidence, status. Parang lahat nandyan na sa'yo ngayon, Maaring meron din yung promotion sa trabaho. Maaring ganun din. Maybe you will be
in a leadership role, no? So congrats. So Sachi, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.